Kahit kami lang dalawa ng mama ko, masaya pa rin kami. Mahal na mahal ko po siya at ito po ang pamilya ko. Nakangiting sabi ni Benedict sa harap ng klase. Nagpalakpakan ang mga kaklase ni Benedict pagkatapos niyang mag-recite. Bumalik na siya sa kanyang upuan. Lumingon sa kanya si Jenny, ang kanyang kaklase. Sabi nga, kompletong pamilya. May nanay, may tatay at may mga anak. Bakit nanay lang ang kasama mo? Tanong ni Jenny. Ngumiti lang si Benedict. Siyang kasama ko sa bahay. Wala na rin akong tatay. Sabi ni mama, nasa langit na. Napanguso ang kanyang kaklase. Hindi naman pwede yon. Paano ka mabubuo kung wala kang tatay? Dapat meron. Umiling naman si Benedict. Pamilya kami ni mama kahit dalawa lang kami. Simula baby pa lang ako, wala ng papa ko. Kaya kami na lang dalawa. Sabi ni mama, wag na raw hanapin ang wala sa buhay natin at matutong makontento kung anong meron sa akin ngayon. Ang mama ko, siyang meron ako ngayon. Kaya lang, kaya pa bang makontento ni Benedict kung kahit ang kaisa-isang taong nasa piling niya ay magagawa rin siyang iwan? Sir George, sige na po. Parang awa niyo na. Tanggapin niyo po rito si Benedict. Sa inyo muna siya pansamantala. Kailangan ko lang pumunta ng Maynila para gumawa ng paraan at makahanap ng pera. Saad ng kanyang inang si Sanya. Napailing naman si George, ang amo ng kanyang ina. Bakit kailangan mo pang umalis? Pwede naman kitang pahiramin. Umiling naman si Sanya. Hindi ko na kaya. Nakakahiya. Malaki ng utang ko at hindi biro yun. Delikado pa para kay Benedict. Kaya sana, habang gumagawa ako ng paraan na makahanap ng pera para makabayad sa utang, maiwan ko muna rito sa Benedict sa'yo. Gustong maglaro ni Benedict pero hindi niya mapigilang makinig sa sinasabi ng mama niya. Nasa maliit na restaurant sila ni George. Doon nagtatrabaho ang kanyang ina bilang waitress at dishwasher. Kapag galing sa school, sa restaurant sila dumediretso dahil may trabaho pa ang kanyang ina at palagi silang nakakalibre ng hapunan. Aray! Mahinang daing ni Benedict nang may tumamang barya sa noo niya. Ang sakit naman nun, Eliza! Masama lang na tumingin sa kanya si Eliza, ang anak ni George. Bakit lagi kang nandito? Naiinis ako sa'yo. Ayaw kitang maging kapatid. Ngumiti naman si Benedict. Hindi naman talaga kita kapatid. Anak ka ni Sir George. Anak ako ng mama ko. Hindi naman tayo pareho ng mama. Humalukip-kip si Eliza, na bata pa lang noon. Hindi ko gusto ang mama mo, pero ang papa ko, gusto niyang mama mo. Muling tumingin si Benedict sa mga magulang ni Eliza. Hindi niya maintindihan ang sinasabi nito. Gayunpaman baka nga totoo yon. Palaging mabait sa kanila si George. Palagi silang pinagluluto ng pagkain at palaging pinababaunan kahit uuwi na. Dahil kay George, may trabaho si Sanya at nabibili naman ng kanyang mama ang mga pangangailangan niya. Bakit ka maiinis kung masaya naman ang papa mo? Tanong ni Benedict kay Eliza. Hindi ba mahal mo ang papa mo? Kung mahal mo ang papa mo, dapat gusto mo kung saan siya masaya. Napairap naman si Eliza. Ayoko nga sa mama mo. May mama akong sarili. Hindi na nakapagsalita si Benedict nang bumaba si Eliza at padabog na pumunta sa taas kung saan ang bahay ng mga ito. Ilang taon na rin silang magkakilala ni Eliza. Gusto niya itong palaging kalaro, pero sa tuwing gusto niyang makipaglaro, palagi lang siyang sinusungitan at inaaway. Napabuntong hininga na lang si Benedict. Hindi niya talaga ako gusto. Muli siyang napalingon kina Sanya at George. Nakita niyang umiiyak ang kanyang ina habang yakap ng amo nito. Pagkatapos nun, umuwi na rin naman silang mag-ina. Mama, boyfriend niyo po bang papa ni Eliza? Tanong ni Benedict. Mahina namang tumawa si Sanya. Ang bata mo pa, bakit ganyan ang tanong mo? Napanguso naman si Benedict. Masaya po kayo kapag naging kayo? Napailing si Sanya. Ano ba naman yung iniisip mo? Hindi magiging kami ni Sir George. Hindi rin naman siya nanliligaw at kung may balak man, hindi ko rin sasagutin. Hindi ko siya gustong hilahin sa mga nangyayari sa buhay ko ngayon. Mas ginagap ni Benedict ang kamay ng kanyang ina. Mama, ano po yung sinabi nyo kanina kay Sir George? Aalis po kayo?
Saan po kayo pupunta? Hindi po ako pwedeng sumama. Tumigil si Sanya sa paglalakad at umupo sa paanan nito. Anak, hindi pwede. May kailangan lang gawin si Mama sa Maynila para mas maging okay ang buhay natin dito. Iiwan muna kita kay Sir George dahil alam kong magiging okay ang lagay mo sa kanya. Gusto sana kitang iwan sa tita mo pero hindi niya kaya, lalo na't buntis na siya. Kailan po kayo babalik? Tanong ni Benedict. Sandaling hindi nakasagot ang kanyang ina. Babalik din ako. Babalikan kita anak kapag may pera na ako at naayos ko na ang mga problema. Bata pa si Benedict noon, hindi niya masyadong maintindihan ang lahat. Ang alam niya lamang, malaki ang problema ng mama niya. Alam niya dahil may mga gabi na palagi niya itong nakikitang umiiyak. Simula ng gabing yon, hinanda na nga siya ni Sanya para ihabilin kay George. Iyak nang iyak si Benedict sa araw ng pag-alis nito. Marahang hinaplos ni Sanya ang kanyang buhok. Oo, babalik ako. Magpakabait ka kay Sir George. Tumingin si Sanya kay George. Ikaw na munang bahala sa anak ko. Pasensya ka na ha. Alam kong malaking abala sa'yo to. Umiling si George at hinawakan ang mga balikat ni Benedict. Ako nang bahala sa anak mo. Makakaasa kang aalagaan ko siya gaya ng gusto mo. Marahang tumango si Sanya bago muling nagpaalam. Nang sumakay na ito sa tricycle dala ang mga gamit, mas lalong lumakas ang iyak ni Benedict. Hindi siya sanay na wala sa kanyang tabi ang mama niya. Babalik din ang mama mo. Saad ni George. Tiningnan siya ni Eliza. Halata pa rin ang inis sa mukha nito. Pero nagawa pa rin punasan ang mga luha ni Benedict. Ang pangit mong umiyak! Sinaway naman agad ni George ang anak. Ano ba yung sinasabi mo, Eliza? Inaaway mo na naman ba si Benedict? Pangit naman talaga siya eh. Ayoko ng pangit na kapatid na may pangit na mama. Saad pa nito. Nilingon niya naman ito. Hindi pangit ang mama ko. Umawat agad si George at binuhat si Eliza. Ikaw, ano ba't palagi mo nalang inaaway si Benedict? At bakit tinawag mong pangit si Sanya? Hindi kita tinuruan ng ganyan. Sumubsob lang si Eliza sa ama. Ayoko ng bagong mama. Ayoko ng kapatid. Hindi ko gusto si Ate Sanya. Hindi ko po gusto si Benedict. Ayoko. Natawa na lang si George. Wala kang bagong mama. Hindi ko pinatulan ng mama ni Benedict, kaya hindi mo na kailangang magalit kay Benedict. Huwag kang magalit. Ikaw talaga, napakamaldita mo. Tumingin sa kanya si George at inabot ang kanyang kamay. Halika na, Benedict. Inilapag ni George sa upuan si Eliza. Umupo rin naman siya sa harap nito. Abala na si George sa paghahain ng pagkain para sa kanila. Kumain na tayo. Alam kong gutom lang yan kaya kayo nag-aaway. Nakangiting sabi pa ni George. Tumango naman agad si Benedict. Gutom na po ako, Sir George. Humalakak naman ang ama ni Eliza. Huwag mo akong tawaging Sir George. Amo mo ba ako, ha? Ano pong itatawag ko sa inyo? Sandali itong nag-isip. Papa na lang. Mabilis na naidura ni Eliza ang pansit na kinakain. Hindi mo po siya anak. Pero hindi na pinakinggan ni George ang nagrereklamong anak. Sa halip, pinagsandok lang siya nito ng pagkain. Kahit nang magdabog si Eliza sa sahig, hindi na nito pinansin. Hindi pa po ako nagkakaroon ng papa. Inosenteng sabi ni Benedict at may bahid ng saya. Gusto ko po kayong tawaging papa. Napangiti naman si George. Sige, mula ngayon, ako ng papa mo. Napangiti pa lalo si Benedict pero naudlot nang mas lalong nagwala si Eliza at umiyak. Kumunot naman ang kanyang noo pero nawala rin yon nang dagdagan pa ni George ng pagkain ang kanyang plato. Sige, kain ka pa Benedict. Hayaan mo na yung si Eliza. Sanay ang mag-isa kaya ganyan. Titigil din yan sa kakadabog. Siya rin naman ang mapapagod. Parang walang pakialam na sabi ni George. Pero hindi mapigilan ni Benedict na lumingon kay Eliza. Kumain ka na rin. Punong-puno ng luha ang mukha nito. Ayoko nga na kapatid kita. Paano kapag bumalik ang mama ko tapos malaban yung papang tawag mo sa papa ko? Di gagawin niyang asawang papa ko. Siyang magiging mama ko. Ayoko. May mama na ako. Hindi ko na kailangan ng bagong mama. Tiningnan ni Benedict ang ama ni Eliza. Nasaan po ang nanay ni Eliza? Sandaling natigilan si George pero tipid din ang umiti.
Hiwalay na kami ng mama niya, nasa ibang bansa na. Kaya kaming dalawa na lang ni Eliza. Kumain ka na. Kinuha ni Benedict ang isang manok at pinakagat si Eliza. Kumagat naman ito pero tuloy pa rin sa pag-iyak. Hindi kita gustong maging kapatid. Gustong matawa ni Benedict sa itsura ni Eliza. Ayaw nito sa mga nangyayari, pero gutom pa rin kaya hindi mapigilan ng sarili. Pinipigilan niya lang tumawa dahil baka mas lalo pa itong umiyak at magwala. Biglang nagsalita si George, halatang nagpaparinig sa anak. Nako, masarap pa naman tong fried chicken at pansit. May kilala akong bata, favorite tong dalawa na to. Hindi ko maalala kung sino. Sige Benedict, kumain ka pa. Ubusin natin to lahat. Huwag tayong magbibigay sa salbahe at iyaking bata. At mukhang epektibo naman ang pagpaparinig ni George sa sariling anak. Dahan-dahan itong tumayo at tumabi sa papa nito. Naiinis pa rin si Eliza sa kanya at kinuha pang lagpart ng manok na binigay ni George sa kanya. Napabuntong hininga si George at binigyan ulit siya ng fried chicken. Hindi na kailangang mag-agaw, Eliza. Napakasama talaga ng ugali mo. Lahat mabibigyan. Lahat ng anak ko, mayroong pagkaing niluto ng papa. Nangingiting kumagat si Benedict sa fried chicken. Kinikilig siya sa ideya na may papa na siya. At alam niyang simula ng araw na yon, pahahalagahan at mamahalin niya ng sobra sina George at Eliza. Yun nga lamang, sa pagdating ng mga bagong tao sa buhay ni Benedict, saka naman mawawala ang taong dapat ay permanenteng nasa tabi niya. Wala ka pa rin bang balita sa kapatid mo, Lena? Tanong ni George sa tita ni Benedict nang bumisita sila rito. Isang taon nang nasa akin si Benedict. Sinabi niyang hindi siya magtatagal. Pero isang taon at naghihintay ang anak niya. Sinubukan ko siyang makontak pero hindi na ako nagkaroon ng komunikasyon sa kanya. Napabuntong hininga naman ang tita Lena niya. Ewan ko ba dyan kay Sanya? Kahit kami rin hindi na makontak yon. Talagang kinalimutan na yata na may anak siya rito. Pasensya ka na George. Naging abala pa sa'yo si Benedict na dapat kami ang nag-aalaga. Kung ganon, iwan mo na lang siya rito sa akin dahil ako naman ang tita niya. Para kung bumalik si Sanya, alam niya na kamag-anak ang una niyang pupuntahan. Tiningnan siya ni George. Benedict, gusto mo ba rito sa tita Lena mo? Marahang tumango si Benedict. Opo, baka po bumalik si Mama at sorry na rin po sa abala. Umiling agad si George. Hindi ka abala sa akin. Kung gusto mo talaga, sige iiwan kita rito sa tita mo. Marahang tumango si Benedict. Ayaw niya sanang mawalay kay George. Tinuring niya na ito na parang ama. Gayunpaman, mas gusto niya pa rin namang makasama muli ang kanyang ina. At mas madali nga naman kung nasa poder siya ng kanyang tita Lena. Tumango si George at tumingin kay Lena. Sige, iwan ko na rito si Benedict. Ikaw nang... Lena, nandito na ako! Saad ng asawa nito. Mabilis namang kumilos ang tita ni Benedict. Tiningnan siya nito at bigla siyang natakot. Humawak siya sa braso ni George at bahagyang nagtago. Bakit nandito yung batang yan? Naiiritang tanong ng asawa ni Lena. Sumagot naman agad ang kanyang tita. Hindi pa bumabalik si Sanya. Dapat dito naman talaga siya habang wala pang kapatid ko. Ako na lang ang guardian. Pero pinutol ng asawa nito ang mga sinasabi pa. At ano? Dumagdag pa sa palalamunin ko? At anong babalik? Hindi na babalik si Sanya. Ano? Isang taong walang kontak. Niha, niho. Wala kayong natatanggap. Ibang lang ang asang babalik pa yon. Dapat, ilagay niyo sa kokote ng pamangkin mo na hindi na babalik ang nanay niya. Namumuo ang luha sa mga mata ni Benedict. Ayaw niyang maniwala sa kanyang tito pero sa murang isip parang totoo. Baka nga totoong iniwan na siya ni Sanya at nangako lang na babalikan siya. Edgar! Lumingon agad si Lena kay George na halatang kinakabahan. Pasensya na. Umiling si George at tumayo habang hawak ang kamay niya. Ako na mag-aalaga kay Benedict hanggang bumalik si Sanya. Salamat sa pagpapatuloy. Wala na rin namang nagawa si Lena at pumayag na rin na nasa poder siya ni George. Bago umalis, binilinan pa siya nito. Maging mabait ka kay George. Huwag kang magiging pasaway para hindi ka palayasin. Maging masipag ka at huwag kang tatamad-tamad. Malaki ang utang na loob mo sa kanya kaya dapat magpakabait ka. Pati ang anak niya huwag mong aawayin. Pagsilbihan mo ang mag-ama para hindi sila magsawa sa pagpapatuloy sa'yo.
Paalala ni Lena sa kanya. Hindi pa masyadong naiintindihan ni Benedict ang konsepto ng utang na loob. Gayunpaman, batid niya na natatakot lang ang kanyang tita na baka hindi na siya kupkupin ni George kapag may nakitang mali sa kanya. Dapat maging mabait siya para hindi maging pabigat sa taong bibigyan siya ng tahanan at pagkakataong mamuhay ng maayos. Anong sinabi sa'yo ng tita mo? Tanong ni George sa kanya. Tiningalan niya naman ito. Magpakabait daw po ako sa inyo. Hinaplos ni George ang kanyang buhok. Sa amin ka muna ah. Huwag kang mag-alala. Kahit kailan mo gusto, kahit habang buhay pa, pwede ka sa amin. At huwag mo na lang masyadong isipin ang sinabi ng tito mo. Tumango naman si Benedict. Sa pudar siya ni George tumuloy habang naghihintay bumalik si Sanya. Pero lumipas ang ilang taon at naging binata na siya, hindi na muling nagpakita pa ang kanyang ina. Gising na Eliza! Gising na! Inilagay ni Benedict sa tapat ng tenga nito ang alarm clock. Naiinis namang bumangon si Eliza at paulit-ulit siyang hinampas ng unan. Nakakainis ka talaga! Ang ganda na ng panaginip ko, inistorbo mo pa! Tumawa lang naman si Benedict. Bumangon ka na dyan! Anong oras na? May pasok pa tayo. Ikaw na lang ang hinihintay, tapos nang magluto ng almusal si Papa. Napairap naman ito at mabilis na tumayo para maligo. Napailing na lang sa Benedict. Simula bata pa, inis na talaga sa kanya kahit wala siyang ginagawa. Gayunpaman, kahit para itong bulkan na sasabog sa harap niya, alam niya kahit hindi nito sabihin, tinuring na lang din siya nito na parang kapatid. Lalabas na sana si Benedict sa kwarto nito nang makita niyang bedsheet. Napabuntong hininga siya ng mabilis at kinuha na yon. May bahid ng dugo at siguradong natagusan na naman si Eliza. Kailangan niyang ibabad yon para madaling matanggal ang mantsa. Oh, anong ginagawa mo? Hindi ba't sinabi kong huwag kang maglalaba? Kaya ko na yan! Saway ni George sa kanya nang maabutan siyang naglalaba sa halip na naghahanda na pagpasok sa school. Napangiti naman si Benedict. Ayos lang po Papa, madali lang to, may kailangan lang kusutin. Sanay si Benedict sa gawaing bahay. Sinanay niya ang sarili kahit lalaki pa siya dahil paulit-ulit nagpapaalala ang kanyang tita. Kailangan niyang pagsilbihan ng mag-ama para makabawi man lang siya sa pagkupkop ng mga ito sa kanya. Tumutulong siya sa restaurant, gumagawa ng gawaing bahay. Minsan, kahit hindi siya nakatoka, inaagawan niya ng gawain si Eliza. Ayaw niya itong nahihirapan. Ayaw niyang mahirapan ang mag-ama at mapagtantong pabigat lang siya. Natigilan siya sa paglalaban nang biglang may tumamang beach ball sa kanyang ulo. Paglingon niya, nakita niya ang bugnuting si Eliza. Bagong ligo at inis na inagaw ang nilalabhan niya. Bakit ikaw naglalaban nito? Ako ang dapat naglalaba. Pinagreglahan ko to, nakakahiya. Bulalas nito sa kanya at hinanap ang spot na may dugo. Mahina siyang tumawa at nagpatuloy pa rin sa pagkusot. Ano naman? Ako nang gagawa. Binabad ko na rin agad para madaling kusutin. Wala na nga oh, ang galing ko diba? Namumula si Eliza. Umawang naman ang kanyang bibig. Bigla na lang itong tumayo at parang maiiyak na. Ano na naman bang problema niya? Naguguluhang tanong ni Benedict. Sa ilang taon na magkasama sila ni Eliza, hindi niya talaga maintindihan ang topak nito. Palagi na lang naiinis sa kanya, pero alam niya namang mabait ang dalaga. Kapag umiiyak siya noong bata at namimiss niya ang mama niya, si Eliza ang unang nagpupunas ng kanyang mga luha. Sandaling pumapayag na pareho na sila ng ama, pero kapag okay na si Benedict, aawayin na ulit siya ni Eliza. Kaya minsan, tinatawanan niya na lamang. Pagkatapos maglaba at isampay sa rooftop ang nilabhan, bumaba na rin naman agad siya. Tiningnan niya muna ang harap ng restaurant. Nakita niyang maraming tuyong dahon, kaya winalisan na muna ni Benedict. Pangit, umakyat ka na, kakain na raw. Tawag sa kanya ni Eliza at binuksan ang pinto ng restaurant. Tumingin siya rito at mahinang tumawa. Parang ayaw mo pa akong pakainin ah. Tuluyan naman itong lumabas at hinawakan pang dustpan para sa kanya. Next time, wag mo nang gagawin yon. Ang ano? Kinuha nito ang basurahan at inilapit sa kanya. Ano pa? Ang paglalaban ng cover na may bahid ng regla ko? Tipid na ngumiti si Benedict. Okay lang naman sa akin. Mas lalong lumapit sa kanya si Eliza. Hindi okay sa akin. Alam ko naman na hindi nyo naiintindihan kasi pareho kayong lalaki ni Papa. Pero dalaga na ako, kaya ko nang gawin yon. Linisin ang pinagkalatan ko.
Kaya wag nang ganun Ako nang bahala. Tumango na lang sa Benedict. Wala naman talagang kaso sa kanya yon. Pero dahil yon ang gusto ni Eliza, igagalang niya yon. Gusto niya lang namang pagsilbihan ng dalaga. Tinuturing ni George na parang prinsesa ang sariling anak, kaya gusto rin sana ni Benedict na ganoon ang maiparamdam kay Eliza. Tumawa naman si Eliza at inakbayan siya. Yan, ganyan ka palagi. Papayag talaga akong maging magkapatid tayo. Mahinang tumawa si Benedict. Sa school mo lang naman pinagkakalat na magkapatid tayo. Pero sa bahay, ayaw mo akong ituring na kapatid. Ginagamit mo lang ako, Eliza. Suminghap naman ang dalaga. Siyempre, advantage ko na dapat alam nilang kapatid kita. Sikat ka sa school, matalino, gusto ng mga babae. Full package ka raw pero hindi nila alam, inaaway lang kita sa bahay. Pero kahit ilang beses kong sabihin sa school na kapatid kita, ayaw nilang maniwala kasi magkaiba naman tayo ng apelyido at hindi mo naman talaga papang papa ko. Mahina siyang tumawa. Papa ko ang papa mo. Bumaling agad sa kanya si Eliza. Anong sinabi mo? Inasahan niya nang maiinis na naman ito kaya tumakbo na siya papasok. Gustong gusto niya talagang asarin ang dalaga. Naging masaya naman ang buhay ni Benedict sa piling ng mag-ama. Yun nga lamang, patuloy pa rin siyang umaasa na sana balikan siya ni Sanya. Happy birthday, Benedict! Bati sa kanya ni Eliza at nilagyan siya ng birthday hat sa ulo. Kahit nakakainis ka dahil birthday mo naman, sige, kapatid na muna kita ngayon. Papa mo si Papa, bilis, mag-wish ka na. Gustong gusto ko na kumain ng cake. Mahina na lang siyang tumawa at napailing. Pumikit siya tahimik na humiling. Isa lang naman ang paulit-ulit niyang hiling. Alam ko ng hiling mo, nakangiting sabi ni Eliza. Gusto mong makitang mama. Tinakpan niya agad ang bibig ng dalaga. Huwag mo nang sabihin, kaya hindi natutupad palagi mong sinisira. Mahinang tumawa si George. Halina kayo mga anak, kumain na tayo. Magsisimula na naman kayo sa bangayan ninyo. Napatingin si Benedict sa kanyang tita Lena. Tipid siyang napangiti. Masaya silang nag-celebrate sa bahay nila. Kaya pakiramdam ni Benedict, mahal na mahal siya ni George at tinuturing na parang anak. Patas lang ang tingin nito sa kanya at kay Eliza. Laging tinatanim ng tita ni Benedict sa kanya na utang na loob niyang pagtira sa poder ni George. Pero kahit isang beses, hindi iyon pinaramdam ng ama ni Eliza sa kanya. Natural lang ang pag-aalaga at pagmamahal nito na para bang kamag-anak talaga siya. Huwag mo nang hintaying bumalik pa ang mama mo. Saad ng kanyang tita Lena nang ihatid niya ito sa sasakyan. Napalingon si Benedict rito. Hindi naman po pwede yun. Nanay ko po siya. Sinabi po niyang babalikan niya po ako. Dumaan ang sakit sa mga mata ni Lena. May ibang pamilya ng mama mo, kaya hindi kanya binalikan dahil may ibang pamilya na siya roon. Namuo agad ang mga luha sa mga mata ni Benedict. Binata na siya pero nanay niya pa rin talaga ang kahinaan. Parang ayaw niya pang maniwala sa sinasabi ni Lena. Hindi ho, magagawa sa akin ni mama yon. Garal-galang boses na sabi ni Benedict. Napabuntong hininga si Lena. Tumawag siya sa akin nung nakaraan. Binalita na may iba na siyang pamilya. Ni hindi ka man lang niya tinanong sa akin. Wala na siyang pakialam sa'yo, Benedict. Tumulo ang mga luha ni Benedict na agad niya namang pinunasan. Ayoko hong maniwala, tita. Gusto ko po siyang makita. Gusto ko po na sa kanya manggaling ang lahat ng yan. Binigay ni Lena ang address ni Sanya sa Maynila. Gusto niyang puntahan yon pero malayo at hindi siya marunong bumiyahe ng mag-isa. Ni hindi pa nga siya nakakalabas sa bayan nila. Gayunpaman, kahit hindi niya alam kung kakapusin siya sa budget, nagtangka pa rin siya. Gusto niyang makita muli si Sanya. Marami siyang gustong itanong rito. Saan ka pupunta? Tanong ni Eliza nang mahuli siya ng madaling araw. Nagulat naman agad si Benedict at nasapo ang dibdib. 2:00 pa lang Bakit gising ka na? Napairap naman ang dalaga. 2:00 pa lang Bakit bihis ka? At para sa nang bag na yan? Hahanapin ko ang mama ko sa Maynila. May balita na ako. Sinabi ng tita ko na may ibang pamilya na siya ron. Pero gusto kong makita ng sarili kong mga mata. Alis ka mag-isa? Bakit hindi mo sabihin kay Papa? Wait, gigisingin ko si Papa para masamahan ka. Nagmamadaling sabi ni Eliza bago pa niya napigilan. Napabuntong hininga na lamang si Benedict. Ayaw niya sanang ipaalam kay George.
Ayaw niyang makaabala pa, kaya nga gusto niyang kumilos na lang ng mag-isa. Gayunpaman, wala rin siyang nagawa. Hindi lang si George ang sumama sa kanya, maging si Eliza sumama na. Sabi ko sa'yo, sa bahay ka na lang anak. Mapapagod ka sa biyahe. Hindi ka naman sanay. Saad ng ama nito. Napahalukip-kip naman si Eliza at tumingin kay Benedict. Kapag may pinagdaraanan ng kapamilya, dapat nandun ako. Napangiti si Benedict kay Eliza. Kaya talagang mahal niya ang dalaga kahit palagi siya nitong inaaway. Pareho siyang minahal ng mag-ama sa kanya-kanyang paraan ng mga ito. Bumiyahe na nga sila at katulad ng sinabi ni George, hindi nga sanay sa biyahe si Eliza. Ilang beses itong sumuka at ilang beses niyang hinawakan ng plastic para rito. Pareho nilang tiningnan si Eliza. Si George na hinihilot ang ulo nito at siya naman na palaging tumatakbo kapag may gustong ipabili ang dalaga. Kamusta ng pakiramdam mo? Tanong ni Benedict kay Eliza nang makatulog na si George. May takas na luha sa mga mata ng dalaga. Sorry, pabigat ako. Hindi na pala dapat ako sumama. Napabuntong hininga si Benedict at pinahilig sa balikat niyang dalaga. Matulog ka muna, mawawala rin yan. Pagkarating sa Maynila, nag-book ng hotel si George para sa kanilang tatlo. Sobrang hiyang-hiya siya na naabalan niya pa ang mag-ama. Kaya sinabi niyang siya na lang ang kikilos kinabukasan para hanapin ang kanyang ina. Nahanap naman ni Benedict kung saan ito nakatira at nang kumatok siya, sa wakas ay muli niyang nakita si Sanya. Sino kailangan mo? Tanong ni Sanya sa kanya. Mama? Naluluhan niyang sabi rito. Bakas ang gulat sa mukha nito. Mabilis niya itong hinilap palayo sa bahay na yon. Anong ginagawa mo rito? Seryosong tanong ni Sanya. Pagkatapos po ng maraming taon, iyan lang po bang itatanong niyo sa akin? Hindi niyo man lang po ba ako kakamustahin? Nangako po kayo. Tiningnan niyang mabuti ang kanyang ina. Nangako ka pong babalik ka. Nasaglit ka lang po dahil may aayusin ka pong problema. Hinintay po kita, mama. Araw-araw, bawat taon. Kahit sinabi po nila sa akin na hindi mo na ako babalikan, umasa pa rin po ako. Kumislap sa luha ang mga mata ni Sanya at umiwas ng tingin. Matagal itong nanahimik. Maraming taon silang nagkawalay pero para bang wala talaga itong gustong sabihin sa kanya. I'm sorry. Mahinang saad ni Sanya. Tama sila. Sana hindi mo na ako hinintay. Ilang taon nang lumipas, sana kinalimutan mo na lang ako. Naninikip ang dibdib ni Benedict. Sa ilang taon itong nagkulang sa kanya, hindi niya inasahan yon. Yon ang pinakawalang kwentang paghingi ng tawad na narinig niya. Kaya din talaga siguro nagpumilit si Benedict na pumunta roon para maipamukha sa kanya at hindi na siya umasa pa sa ina na iniwan lang siya. Yun lang po bang sasabihin niyo pagkatapos ng lahat? Namumuo ang galit sa kanyang puso. Tila bumalik ang sakit ng isang bata noon na naghihintay sa pagbabalik ng isang ina. Yun naman pala, sinadya siyang iwan at paasahin sa matagal na panahon. Lumambot ang titig ni Sanya, pero ayaw niya nang magpadala. Gusto na lang ni Benedict na sigawan ang sariling ina. Ni hindi ito makatagal sa pagtitig sa kanya. Halatang nagigilty. Kailangan mong tumigil, Benedict. Malamig na sabi ni Sanya. Huwag mo na akong isipin. May bago na akong buhay ngayon, bagong pamilya. Ang asawa ko at ang mga anak ko, hindi nila alam na may anak ako sa pagkadalaga. At gusto kong manatiling sikreto na lang yon. Iniwan kita dahil hindi ko na kayang alagaan ka. Masaya na ako sa mayroon ako ngayon kaya wag mo na akong guluhin. Ano? Nag-crack ang boses ni Benedict. Ganun na lang po ba yun? Hindi ka man lang nahiya? Iniwan mo ako kay Sir George na tinuring kong papa. Na tinuring akong anak kahit hindi naman ako kaano-ano. Alam ko. Salamat at ihingi mo na lang ako ng tawad. Mahinang sabi ni Sanya. Pero naalagaan ka naman niya hanggang ngayon, di ba? Kaya manatili ka na lang doon. Huwag mo na akong isipin pa. Kalimutan mo na ako. Hindi ka na parte ng buhay ko. Ayaw ko nang maging responsibilidad pa kita. May pamilya akong dapat alagaan at naka-move on na ako. Nagbabanta ang mga luha ni Benedict, ngunit nilabanan niya ang mga yon. Ayaw niyang maging mahina sa harap ni Sanya. Patutunayan niya sa kanyang sarili at mismong sariling ina na kaya niya kahit wala ito. At darating ang panahon na ito naman ang maghahanap sa kanya at para kailanganin siya. Sige, kung yan po ang gusto nyo,
Hindi na ikaw ang nanay ko. Wala na akong nanay simula ngayon. Seryosong sabi ni Benedict. Hindi sumagot si Sanya. Bahagya itong napayuko at nanginginig ang mga daliri. Wala na ang huling hibla ng pag-asa. Ang huling piraso ng pagmamahal na dinala niya para sa kanyang ina. Galit ako sa'yo, mariin sabi ni Benedict. Kinamumuhian po kita, Mama. Akala ko, mabuti ka pong ina. Tinalikuran niya ito at naglakad palayo. Doon palang bumuhos ang kanyang mga luha. Simula ng araw na yon, hindi na siya muling aasa pa. Naglakad lang siya ng naglakad kahit nang maramdaman niya na ang malalaking patak ng ulan, hindi pa rin siya kumilos para sumilong man lang. Hinanda na ni Benedict ang sarili na mabasa. Pero natigilan siya nang makita si Eliza. Tumatakbo palapit sa kanya habang may bitbit na payong. Anong ginagawa mo rito? Tanong ni Benedict. Mahina nitong hinampas ang kanyang dibdib at sinikap siyang hindi mabasa. Bakit ka nagpapaulan? Sinundan ka namin ni Papa. Nandun si Papa, hindi maiwan ang pagkain natin. Tara na sa loob, kumain na tayo. Ang dami-dami mo ng abala sa amin. 2 fried chicken sa akin isa sa'yo Hindi pa rin makapaniwala si Benedict na sinundan siya ng mag-ama. Nang makapasok siya sa loob ng fast food restaurant, nakita niya nga roon si George. May magiliw itong ngiti sa kanya. Pinaupo agad siya ni Eliza at nilagyan ng manok ang kanyang plato. Kumain ka na, kanina pa kami naghihintay dito ni Papa. Ang tagal mo, nagutom na ako. Saad ni Eliza sa kanya. Inasikaso si Benedict ng mag-ama. Dapat masaya lang siya pero hindi niya napigilan nang pumatak ang kanyang mga luha. Mahal na mahal niya sina George at Eliza. Kilalang kilala na rin siya. Kahit hindi na magtanong ang mga ito, alam niyang batid ng mga ito ang kanyang problema kay Sanya. Salamat sa pagbibigay sa akin ng pamilya at pagmamahal. Naluluhang sabi ni Benedict. Ihiyang-hiya na ho ako sa inyo. Pasensya na po sa pagiging pabigat. Marahas na pinunasan ni Eliza ang kanyang mga luha. Mas matanda ka sa akin at lalaki ka pa pero napakaiyakin mo talaga, Benedict. Yak! Tapos ang daming may gusto sa'yo sa school. Hindi nila alam, natatalo lang kita sa badminton. Tumawa naman si George. Iyakan yan kasi simula bata pa, inaaway mo na. Inirapan ni Eliza si Benedict. Sige na nga, kapatid na kita simula ngayon. Pamilya na tayo. Tayong 3. Ako, si Papa at ikaw. Pamilya na tayong lahat. Welcome ka na. Hindi na kita madalas aawayin. Sige na, kumain na kayong 2. Ngumiti lang si George at tumingin sa kanya. Hindi ka pabigat. Para sa akin, totoong anak kita. Kahit anong mangyari, pamilya mo kami. Tandaan mo yan, Benedict. Marahan siyang tumango. Kahit na nalikuran siya ng kanyang ina, may 2 taong labis siyang pinahahalagahan at minahal. Hindi niya na kailangang lumingon pa sa iba dahil may mga taong handa siyang ituring na pamilya. At lahat ng yon, ipinagpapasalamat sa Diyos ni Benedict. Ang kwentong ito ay nagpapaalala sa atin na kung minsan ang mga taong hindi natin inaasahan, siya pa palang magbibigay sa atin ng walang kapantay na pag-ibig. At tandaan din natin na binubuo ng pagiging kamag-anak ang ugnayan, pero binubuo ng katapatan at pagmamahal ang pamilyang tunay. Muli, ito po si Skylar Guro at sana may bago na naman kayong natutunan sa kwento natin ngayon. Maraming salamat po.